Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa ating panel discussion segment kung saan ay makakasama po natin ngayon ang mga nagsipagwagi sa katatapos na National Science Fair kasama po ang kanilang mga coaches. Kikilalanin po natin mga kaibigan kung sino po ang mga estudyante, mga mag-aaral na palagi ang nag-uuwi ng karangalan para sa ating sangay ng kabanatuan. Ayan, pakilala na po natin, umpisahan natin sa isa sa mga advisors po ng ating mga winners, si Ma'am Cheryl Villamoyor mula sa Cabanatuan North Elementary School. Good evening, Ma'am. Good evening po. Ma'am, nasa inyo po yung pagkakataon para po batiin yung inyong mga mahal sa buhay, mga estudyante, at lahat ng inyong mga fans. Binabati ko po ang lahat ng nanonood dito sa DepEd Hour. Ayan, tipid naman ang pagbati ni Ma'am. Sige, bigay na po natin ang susunod na pagkakataon para sa kanyang kasama ngayon. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, suki natin to pagdating sa pag-uwi ng karangalan sa ating sangay, si Kurt Joel Tayaw, mula pa rin po sa Cabanatuan North Elementary School. Magandang gabi sa'yo, anak Kurt. Magandang gabi rin po. Baka may gusto ka pang batiin. Babatiin ko po yung apat ko rin pong mga best friends ulit. Tsaka po yung pong nagtitinda po sa kantin, si Ma'am Fe. Tsaka po yung principal po namin, si Ma'am Belinda. At lahat po ng mga nanonood ngayon. Ayan. Mamaya tatanungin ko bakit yung apat na kaibigan mo ang iyong binati. At saka yung kantin. Ito nagtitinda sa kantin. Sabi po niya sabi niya. Ngayon naman po ay bigyan din natin ng pagkakataon si Sharifa Bianca de la Cruz mula naman sa Cabanatuan East Central School. Magandang gabi po sa lahat po na nanonood po ngayon sa DepEd Hour po. Binabati ko po yung mga kaibigan ko pong lagi pong sumusuporta sa akin. Si Daddy po, si Inspector Vladimir de la Cruz po, saka po si Mami Sharon de la Cruz po. Sobrang bait po nila sa akin at supportive, lalo na po sa coach ko po, si Ma'am Melissa, sa mentor ko po, si Sir Lito po. Tapos saka po sa principal po namin, si Ma'am Jessica Saison, yun lang po. Ayan. Ngayon naman po ay kasama po natin ang coach ni Sharifa, si Ma'am Melissa Santillana. Good evening, Ma'am. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Melissa G. Santillana, ng teacher ng Cabanatuan East Central School. Binabati ko po lahat ng kasamahan ko sa SPED Center ng aming school. Ganon din ang aming punong guro na si Ma'am Jessica Saison. Ayan. Sa'yo, Kurt, ano nga yung napanalunan mo pati para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon? Science Quiz B po, grade 4 category A. Ayun, grade 4 category A. Anong place mo doon? Second lang po. Ayun, huwag mong nilalang yung second. Napakaganda ng iyong, napakalaking achievement na yan dahil National Science Fair ang iyong nilabanan, di ba? Opo. Ayan. So, second, ilang kayo naglaban doon? 13 po. Out of 13, ikaw yung second at ikaw yung nag-represent sa ating region, di ba? Opo. Nahirapan ka ba? Medyo naman po, dun po sa clincher. Sa clincher. Ibig sabihin, sino yung nakalaban mo sa clincher? Nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Pero yung first? Hindi po yung first. Naglaban po kami sa pan-second. Naglaban kayo sa pan-second. Kaya yung natalo mo, siya yung naging pang-third. Opo. Tama ba? Anong division siya? Tatanda mo ba? Hindi na po. Siguro masasagot siya ni Ma'am Cheryl. Ano po? Ma'am, Region 10. Region 10. Kumusta po yung naging laban nila nung pang-third? Maigpitan po ba? Medyo marami. Halos maubusan na sila ng tanong sa clincher. So, lumabas naman. Okay naman. Natanong ko, kasi yung nakaraang guest natin dito sa DepEd Hour ay yung secondary schools. Talagang halos maubusan ng tanong sa clincher. Bago doon sa pinakahuli at pinakamadaling tanong, doon pa siya nasilat, sabi nga. Kaya hindi siya yung nag-champion. Ito bang si Kurt?
medyo ano ba masasabi niyo sa tanong? Mahirap ba o madali yung pagdating sa clincher? Sa clincher po, madali po yung iba kasi po, na-review ko naman po yung mga iba. Kaso nga lang po yung iba po, hindi ko po naman po na masyadong nasagot. Kasi po, nasagot ko po yung natanong sa clincher. Kaso nga lang po, yung pong sa EC, doon po ako nagkakamali. Doon ka nagkakamali. Ano? Pero kahit nagkakamali ka sa EC, nakaabot ka pa, nalampasan mo yung EC, nakarating ka ng average hanggang difficult at nagkita nga kayo sa clincher. Di ba ang clincher ay ang tie-breaking questions? Ano? Isang question lang. Nakailang question, ma'am, bago sila na... 7. Ayun. So, sa pang 7, talagang hindi na nasagot ng kalaban mo, ano? Opo. Ano ba, natatandaan mo ba kung ano yung tanong? Hindi na po. Ay, hindi mo natandaan. Bakit? Makakalimutin po ako Pero yung pong nire-review po namin ni ma'am, naaalala ko naman po. Ayan. Sige, babalikan kita. Kurt, ano? Ay naman, dumako naman tayo kay Sharifa. Sharifa, ikaw naman, ano yung nilabanan mo at ano yung place mo? Sa art po, poster making po, first place po, category B po. Tas ano po, sa local po ng, ano po, ng na pinalaban po ng CLSU po. Ano po, isa po ako sa finalist na pwede po mapunta sa Davao. At ano po, yun lang po. Ayun. So, sabi mo, ikaw ay first place sa Sci Art Category B. Yun yung ipinanglaban mo sa National Science Fair, di ba? Ayun. First place. So, yun, ibig sabihin, yun ang pinakamataas, hindi ba? Opo. Oo. Kasi sa ibang competition, may champion pa din, first place, second place. Pero pagdating dito, ang pinakamataas nga itong first place. Ano? Ilan kayo naglaban sa dito? Hindi ko po mabilang. Marami po kasi. Pero gaano kalaki yung naging agwat ng score mo sa susunod sa'yo, sa second place? Hindi naman po nabanggit po ng judge. Hindi niya nalaman, no? Paano nalaman mo na ikaw na ang first place? Ano po? Sa awarding. Sa awarding po na dun po. Awarding po. Yun. Siguro mas malalaman natin yung kabuuan nitong tungkol sa contest na to, ano? Sa contest proper dito kay Ma'am Melissa. Ayan. Yes, ma'am. Opo, depende po yun kasi sa meet ng standard ng mga judges. Kaya hindi po kagad nila sinasabi yung score. So, confidential po. Sila lang po ang nakakaalam. And then, award na lang po nila sa awarding ng ano. So, ibig day na sabihin, yun. ma'am, kakaiba to sa experience nung halos 3 na kasi yung na-interview natin dito sa DepEd Hour na lumaban sa National Congress. Lahat sila ay nakaabot sa nagkita-kita pa sa clincher. Pagdating dito kay Sharifa, ma'am, hindi ala siya. Ala pong clincher ang poster making kasi nga poster pala, making. Hindi nga pala siya quiz B, ano. Poster making po. Kumbaga, yung artworks ng bata, ang kino-compare din judging po ng mga judges kung paano nila na-meet yung relevance to the team. Yun po. Meron po kasing maraming artworks yung bata, pero hindi nag-meet sa standard ng judges. So, hindi pa rin po siya pumapasok. So, kung ano po yung nag-meet sa standard ng judges, yun po yung papasok sa awarding. Oo nga pala. Dahil yung ating mga guest nung nakaraan at ngayon, ito nga si Kurt, ay quiz B. Apo. Medyo parang nasanay akong puro quiz B yung yung contest na nilabanan nitong ating mga winners. At nabanggit mo rin na ikaw ay finalist at pwedeng lumaban sa Davao sa poster making din. Ano? Saan naman to? Ano naman tong competition na to? Sa nationals, local po siya po sa on the spot chemistry poster making contest po. Hilig mo talagang mag-drawing, no? Opo. Ano yung paborito mong i-drawing? Anong especially subject? po yung mga bata pong mga figures pong ganun. Ano ang team itong poster making? Ano po ito?
in celebration po sa National Chemistry Week ng PFCS, ng Philippine Federation Chemistry Societies, nagbigay po sila ng invitation sa DepEd na pwedeng sumali sa National On-the-Spot Chemistry Poster Making na ginanap po ng February 7. So, local po, isa sa 12 universities sa Pilipinas ang CEL-SU na kung saan doon po kami nag-compete at siya po yung nanalo na siya po yung nag-number 1 actually sa mga tabulator, siya po yung nag-number 1. Dalawa po ay nakuha ng grade 7. So from grade 4 to grade 7 po yun contest. Siya po yung nag-number 1. And then finalist po siya para makuha sa national na ipapadala po sa Ateneo de Davao para po sa chemistry week po nila and celebration dun sa event po nila na yon. So, nakatanggap po siya ng 2,000 pesos nung last February 7. Kung mananalo po siya sa second week of March, iti-text po kami kung makukuha siya. Siya po yung lalaban doon at exhibit po yung kanyang artworks. Ayun, congratulations. Siguro naglibre ka na. No? Ayan. Doon naman po tayo sa National Science Fair, yung ipinangpanalo niyang doon na sci-art, drawing din 'yon, ma'am? Opo. Ano po yung niya, yung konsepto nung kanyang Ano po 'yun ang team po namin doon ay ano nga yung team doon? Nurturing Creative Minds. Apo. Nurturing Creative. Mainam po sa national, medyo ang po namin, kasi sa region, ang nangyari po talaga, on the spot, yung kung ano yung team sa region, babaguhin, and then, iisip ka nung time na talaga na yun. On the spot talaga. This time naman, meron silang theme, pero depende yun sa akma, sa standard ng judges. Sa Nurturing Creative Minds, ano po yung idin-drawing nitong si... Andito po yung sample niya eh. Kasi pakita natin po sa sa mga manonood natin. Ayan. Sa mga nanonood po ngayon ng Channel 16, ayan po yung ipinanalo ni Sharifa Bianca de la Cruz. Iyan para sa Sci-Art. Siya po yung nagwagi ng first place sa National Science Congress. Ayan. Hindi tayo nakikita sa sa radyo, Kaya mas ma-appreciate siya ng mga nanonood ngayon. Sharifa, anong pumasok sa isip mo? Bakit yan ang din-drawing mo? Paano po kasi, yung nurturing po, yung word po na yun, para pong paghahasa po ng talento niya po. Tapos for creative minds, para naman po yung pagiging creative po na, kunyari po, pagda-drawing pong ganun. Okay. Marami pa pong example. Ayan. Di ba bawat detalye ng drawing sa poster making may explanation, Tama ba? Ganun ba, ma'am? Dati po ganun, may oral defense. Pero ngayon po, yung poster na po mismong mag-explain kung ano yung pinahahatid niya. So far, ma'am, yung napansin ninyo, walang halos kamukha niyang drawing niya. Wala po. Kasi ang kadalasan po talagang pinapanalo niya, yung yung mga bata, yung mga figure ng bata from region. Kita ulit natin, ma'am, habang... Ito naman po yung pinanalo niya sa chemistry na SEAN, na natalo niya yung 2 grades. Actually, marami silang grade 7. So, to think na siya yung pinakabata, siya pa yung nag-number 1. Ganun, on the spot. So, palaging pag may figure siyang ganito, nakakatch yung attention ng mga nagtitingin, ay ang galing ganito. Naiwan po kasi yung nasa region eh. Yung isa ma'am ulit, patingin nga ulit na. Ito naman siya. Yung Nurturing Creative Minds. Nurturing Creative Minds. Ito po kasi practice niya, yung talagang ganito, naiiwan po sa mga event. Parang meron pa siyang shades dyan eh. So, ayun. Anong naging inspirasyon mo, Sharifa, nung dinodrawing mo na yun? Yung hard work po ng mga parents ko po sa pag-aalaga po sa akin at pag-support po sa akin. Ayan. Si Kurt ba? Anong naging inspirasyon mo nung lumalaban ka na sa quiz bee? Sino at ano? Meron ba sa yung ipinangako? Si teacher? O si nanay? Si Wala mama? po. Hmm? Ay,
pwede ko na po laruin yung tablet. Na naman. Di ba ang alam ko noon, tablet din yung naging pangako sa'yo. Opo. Na pwede mo na Ngayon po, laruin. ginrounded po ako. Hindi daw po ako makakapaglaro ng tablet hanggat di po tapos yung contest. Pwede po lang daw po maglaro tuwing Sabado, kaya po. O ngayon, kahit na, kahit araw-araw na, Opo. pwede na. Kasi nanalo na, ganun ba? Opo. Ayan. Alamin naman po natin sa mga advisors kung paano po nila pinaghandaan itong laban na to ng kanilang mga anak. Si Ma'am Cheryl. Ganun din po, ma'am, yung sa pag-review. Ganun din naman po yung ginagawa namin yung sa division, region, district. Ganun din naman, ma'am. Lang, yung internet, ganun din. Meron kayo, ma'am, parang schedule ng review para kay Kurt? Na one-on-one, mga ganon. Everyday po sa pagkatapos ng klase sa hapon. Meron, tapos, yun na yung review namin. Natatandaan ko, ma'am, ay guest din namin kayo. Yun ba, ma'am, ay last year yun? Na last school year o within the school year? Within din. Kasi in region yun, ma'am? Yes. Region. Natanong namin nun kung inuuwi niyo ba si Kurt sa inyo para sa review session ninyo. Medyo kasi, ma'am, nito, medyo maluwag kami ng sked dahil February siya. So, hindi kami, natapos namin na hindi ko siya naiuwi sa bahay. So, medyo maluwag. So, marami na rin kasing books. So, follow up lang lahat. Sa science po, pagdating sa science na, saan nag-focus yung yung subject, yung topic dun sa binigay na mga tanong sa inyo, sa kanya? General science, biology, or? Hindi naman sa mga may mixtures, tapos merong sa part ng first grade, yung mga parts ba anak, meron din parts. Skeletal po, tsaka skeletal, contraction. yun. Meron din, ma'am. Tapos, sa bagay, naman, nasakop din niya yung from first to fourth. Pero karamihan, sabi nga niya, kasi nag-focus din kasi kami sa mga mahihirap meron kami yung mga questions na yung talagang ina-expect namin. Pero mabuti naman, yung medyo, yung mas natakwa naman siya sa mga easy. Ang elementary, ang science mo na elementary ay, ano ba mamang coverage ng science ng elementary? Mga skeletal, muscular, tapos sa iba-iba siya, first to fourth, ayun, hindi katulad sa high school biology. May physics, may chemistry, may dyan, ma'am, may kaunting solar system, may mga ganon. Katulad ko mga sa solar, sa earth, yun. Si Kurt, ano sa lahat ang gusto mo? Anong topic sa science ang pinaka-gusto mo? Pinaka-paborito mo? At pinaka-alam na alam mo? Yung pinaka-alam ko po, yung pong system po ng body, mga parts po, yung pong skeletal, parts po ng skeletal, ganun po. Tsaka po ng digestive, tsaka po muscular. Ang pinaka gusto ko naman po, Yun yung alam na alam mo, pero hindi yung gusto mo, ha? halos gusto ko po yung science, kaso nga lang po, hindi, buo lahat po ng topic nun, kaso alam po yung chemistry po. Tsaka kasi po tsaka po yung physics pang high school po yun, hindi ko pa po yun alam, kaya hindi ko pa po yun. Pero doon sa mga itinanong sa iyo, ano yung pinaka gustong-gusto mong tanong? Pinakamadali po. Yung pong ano po yung nangyayari pag po yung pong pag po nagko-contract po yung muscles sa upper arm, ano po yung nangyayari sa muscles sa ilalim ng upper arm, yung pong Ano nangyayari doon? nag-relax po yung pong biceps nagko-contracts. Kaya po yung po ang At yun naman ang tamang sagot. Opo. Ayun. So, marami po tayong matututunan mula kay Kurt at sa atin po mga bisita sa pagbabalik po ng panel discussion ng DepEd Hour. Diyan lamang po kayo.